Nagsimula ang kwento na si Spring ay alam niya na napunta siya sa ibang mundo pero ang mundo daw na iyon ay walang pinagkaiba sa impyerno. Napatanong na lang si Spring na sa simula pa lang ay ganoon kalaki na daw ang kanyang haharapin na monster. Nakalipas ang ilang araw, nang nagising daw si Spring sa kanyang panaginip ay napagtanto niya na napunta siya sa ibang mundo. Tulad daw ng ibang transmigrators ay binibigyan din siya ng bagong pagkakakilanlan sa mundong iyon. Ang planeta daw na iyon ay nagbabahagi ng maraming pagkakatulad sa Earth subalit ang kanilang teknolohiya ay nakahihigit kaysa daw sa Earth dahil ang mundo daw na iyon ay nakapasok na sa interstellar age. Ang teknolohiya ay ginagamit lamang daw ng bilang isang paraan para sa kabuhayan ngunit ang pangunahing kahalagahan ng mundong iyon ay ang mga astral pets. Kahit na daw ang astral pet ay kakaiba na pasama pa rin nila ang mga ito sa human society. Ang mga mekaniko na pets ay may tungkulin na tumulong sa pang-araw-araw na gawain sa trabaho at kung ito naman daw ay digmaan at pakikipagsapalaran ang mga battle tamers ay naatasang sanayin ng mga battle pets. Ito ay hanggang sa isang punto kung saan ang bawat bansa ay nasusukat ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng lakas ng kanilang mga battle pets. Hindi na daw dapat kailangang sabihin na ang mundong iyon ay labis na naiimpluwensyahan ng lakas ng pakikipaglaban ng mga astral pets. Napaisip na lang si Spring na kung iyon ang mundo na kung saan pinapaboran ang mga malalakas na tao kaya kailangan daw niyang maging malakas para mamuhay ng comfortable at para daw siya maging malakas ay kailangan niyang planuhin ng maayos ang lahat. Napatanong na lang si Spring sa sarili niya kung bakit hindi daw muna niya tingnan ang paligid niya upang maintindihan ito. Simula daw ngayon ay siya na si Spring at ang mga gamit daw ni Spring ay sa kanya na rin. Ang isang magandang simula ay mahalaga pa rin sa kanya. May biglang nagbukas ng pinto. Nagulat ang babae na nagising ng maaga si Spring kasi ang pagkakaalam niya na tamad si Spring. Napaisip na lang siya na siguro daw ito ang kapatid na babae ni Spring kasi alam ng babae kung paano gumalaw si Spring. Nagtataka si Spring kung ano ang nakasabit sa babae na silver badge. Sinapak ng babae si Spring dahil tinitingnan niya daw ang dibdib ng babae. Nagulat si Spring sa lakas ng suntok ng babae. Ang babae ay isa daw na battle tamer. Ang pangalan ng babae ay si Shirley na first year sa Fengshan Academy Battle Tamer. Sinabi ni Shirley kay Spring na huwag daw siya maglakas loob na gumawa ng anumang bagay na kasuklam-suklam sa kanya. Sa tingin daw niya na hindi magkasundo si Spring at ang kapatid niyang babae. Tinanong niya kay Shirley kung bakit daw niya pinag-iisipan ng masama ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Napag-isipan din niya na masamang kapatid dati si Spring. Sinagot ni Shirley si Spring na nakalimutan na ba daw niya ang lahat ng kasuklam-suklam na ginawa niya dati. Kaya inilhad ni Shirley ang lahat na ginawa ni Spring sa kanya tulad na lang daw ng paglalagay ng caterpillar sa bag niya, palihim na kinakain ang pagkain niya, pandikit sa upuan ng banyo, pinapalitan ang toothpaste niya ng wasabi, pagtago ng sapatos niya para hindi siya makaalis ng bahay. Kaya daw pumunta siya kay Spring para sabihin sa kanya alagaan daw niya ang pet store. Sinabi ni Shirley na kahit daw nakakainis ang customer ay dapat niyang harapin ito. Pagtapos ng usapan umalis na si Shirley. Sa tingin niya ang pinasukan niyang katawan ay isang human trash pero hindi niya inaakala na mayroon siyang store. Napaisip na lang ni Spring na ito ay isang bagay na maaari niyang gawin. Gumamit siya ng navigation upang hanapin ang store. Pagkakita niya sa store ay hindi daw nakakagulat na ganoon ang store ng original. Spring, kailangan daw niyang linisin ito upang bumalik ulit sa pagbebenta at wala daw sa kanya itong problema. Pagbukas niya ng tindahan nakita niya ang aso ay dumudumi sa store. Naiinis si Spring dahil inaasar siya ng aso. Habang naaasar si Spring sa aso ay biglang may sumipa sa likod niya hanggang gumulong-gulong siya sa baba. Tinanong ni Spring na kung sino ba daw siya kaya sinagot ng lalaki na nakalimutan na ba daw niya ang kanyang customer at isang linggo na naghihintay ang lalaki kay Spring. Napatanong na lang siya sa sarili kung ang lalaki ba ang kalaban ni Spring. Ibinigay daw ng lalaki ang kanyang Black Gale Hound kala Spring sa 3 araw pero iniligay daw niya ito na kasama ang 10 lionesses at sa tingin daw ba niya nakatawa-tawa lang ang lionesses sa kanya. Naawa ang lalaki sa nangyari sa kanyang Black Gale Hound. Humingi si Spring ng tawad sa pagkakamali na nagawa at susunod na pagpunta daw nila ay wala ng bayad. Sa sobrang galit ng lalaki ay wala siyang pakialam sa pera pero pinaatake ng lalaki ang kanyang Black Gale Hound papunta kay Spring.
May sasabihin sana si Spring pero nasa likod na niya ang Black Gale Hound. Napatanong na lang sa pamamagitan ng karahasan. Habang natatakot si Spring sinabi niya sa lalaki na kailangan nilang mag-usap at sinabi din ni Spring na 3 beses ng damage reimbursement money ang kanyang babayaran kaya sinagot ito ng lalaki na hindi mababayaran ng pera ang nagawa sa kanyang battle pet. Napaisip ng paraan ng lalaki na gagawin ay gagamitin ng Black Gale Hound ang kanyang bagong skill. Inutusan ng lalaki sa Black Gale Hound na wasakin ang store na iyon sa limot at ibalik ang kanyang dignidad at huwag daw niya kalimutan na kabahagi siya ng bloodline ng White Dragon. Nagulat si Spring sa sobrang liwanag. Napatanong na lang sa sarili si Spring kung paano daw nagawa ng hayop na iyon ang gayong enerhiya at paano daw ang isang itim na aso ay may parehong bloodline ng White Dragon. Gumamit ang Black Gale Hound ng Obliterating Explosive Gale Burst. Naiinis si Spring dahil kakalipat lang niya sa mundong iyon ay mamatay na agad daw siya. Siya lang ba daw ang transmigrator na kaawa-awa at mahina? Hindi pa niya daw nararanasan na mag-tame ng kanyang sariling battle pet. May biglang bumagsak na lightning at naging bato ang lalaki at ang Black Gale Hound. Nagulat si Spring na nakita niya sa system. Biglang nasabik si Spring dahil dumating na ang kanyang motherload pero sa hindi inaasahan na hindi pala sa kanya iyon kundi sa Little Rascal Pet Store. Sumama ang loob ni Spring dahil hindi sa kanya iyon. May natanggap si Spring na kapangyarihan at kahit anumang mga pag-atake ang matatanggap ay mawawalan daw ng bisa. Napatanong na lang si Spring sa sarili sa na para na daw siyang invincible kasi natanggap niya ang contract. Nagtataka din si Spring kung bakit siya nakatanggap ng invulnerable na dapat daw ay sa pet shop mapupunta. May nakalimutan ang system na kasama na din daw ang owner ng shop na makakatanggap ng contract. Gumagalaw na ulit ang dalawa dahil bumalik ng oras. Tinihil ni Spring ang pag-atake ng Black Gale Hound gamit ang kanyang kamay. Natakot bigla ang Black Gale Hound kay Spring. Tinanong ni Spring sa lalaki kung meron pa daw bang problema sa kanilang store service. Hindi makapaniwala ang lalaki na matitigilan ni Spring ang ultimate move ng Black Gale Hound kasi hindi pa daw nangyayari sa kanya dati ito. Tinanong ni Spring sa lalaki kung wala na daw siyang katanungan. Kung papayagan daw ng lalaki na stay ang kanyang pet ay aalagaan daw ni Spring ito ng maayos. Tumakbo na lang sa takot ang lalaki at ang pet dahil baka patayin daw sila ni Spring. Nagtataka si Spring kung ganoon daw siya katakot upang tumakbo daw ang dalawa. May binigay ang system na reward na refresh na ability. Hindi daw makapaniwala si Spring na mapagbigay ang system. Nung ginamit ni Spring ang refresh biglang luminis ang pet store. Nagulat si Spring na iyon ang magagawa ng refresh. Napatanong na lang siya sa sarili kung anong room daw iyon. Pagbukas niya ng pinto may nakita siyang dalawa na inakala ni Spring na isang beasts na katulad na nasa store kaya ikinorekt ito ng system na hindi daw ito beasts kundi pets na nasa nurturing space. Inayos din nila ang laki ng pet sa naaayon. Sa ngayon daw ay naglalaman ito ng 2 pets na kayang umabot ng 9. Mayroon din na level 1 effect ito at ang mga pets ay maaaring magsagawa ng cultivation at makakatanggap din ng ilang healing effect. Humanga si Spring sa mga nangyayari pero tinanong ni Spring na kung paano daw nagdesisyon ang asong iyon na magdumi kung saan man niya gusto kaya sinagot ito ng system na huwag daw siya mag-alala dahil kapag ang pets daw ay nasa nurturing space ay lagi silang naka-cultivation state kaya ibig sabihin daw na hindi na nila kinakailangan kumain at dumumi. Napaisip na lang ni Spring na ang pets na iyon daw ay pagmamay-ari ng customer. Tinanong ni Spring sa system kung ano daw ang kailangan niyang gawin para maiwasan ang gulo sa store. Kinograts ng system si Spring dahil na-trigger niya ang main quest. Naka-activate na ang main quest na kailangan niyang pumili ng isa sa 2 pet beast sa baba at itaas niya din ang level sa 3 o higit pa. Ang pagpipilian ni Spring ay ang Lightning Rat at Moonchasing Hound. Pinili ni Spring ang Lightning Rat dahil hindi daw niya kasundo ang Moonchasing Hound. Ang Lightning Rat ay isang level 1 na electric type pet beast na may combat power na 1 at learned ability na play cute. Ito din daw ay isang ordinaryong wild beast na tinitame bilang isang house pet. Nagulat si Spring na play cute ang ability ng Lightning Rat kasi kala niya ay meron itong napakalakas na lightning ability. Depende din daw sa kasalukuyang owner kung paano sila sinasanay upang makakuha ng iba't ibang abilities. Papasok na sila Spring sa cultivation plane na Ancient Thunderstorm Realm habang nagulat sila Spring sa mga nangyayari.
Pagkapasok ni Spring sa cultivation plane ay hindi siya makapaniwala. Nagulat ang dalawa na napakalaki ang lahat ng puno kaya napatanong na lang si Spring na siguro daw ay napakalaki din ang mga nakatira sa plane na iyon. Ang Ancient Thundercloud Realm daw ay tahanan ng hindi mabilang na malaking ancient beast. Ang plane daw ay nagbibigay ng masaganang electric field na ginagawa itong isang perpektong lugar ng pagsasanay para sa mga electric-type pet beasts. Pagkakataong makatagpo daw ng 100 metro ang taas na huge beast ay mataas. Ang pagkakataon naman daw na makatagpo ng 1,000 metro ang taas na huge beast ay medium at ang pagkakataon naman daw na makatagpo ng 10,000 metro ang taas na huge beast ay mababa. Sa tingin ni Spring ay nakikipagbiruan ng Thought Oriole Village sa kanya dahil imposible daw na makatagpo siya ng isang huge beast na kasing taas ng 100 metro. May biglang lumabas na Colossal King na 100,000 ang taas habang hindi makapaniwala si Spring dahil unang beses pa lang siya nakakita ng Colossal Beast. Inatake si Spring ng Colossal King at natuluyan siyang namatay. Hindi inaakala ni Spring na mamatay siya at kailangan din niyang maghintay na mabuhay ulit sa may safe space. Binigyan ng babala si Spring ng system na kung ang quest daw ay hindi na kumpleto sa loob ng itinalagang oras ay bababa ang score ni Spring, kung iniwan daw ni Spring ang nurturing plane ng maaga ay mabibilang daw ito sa failure at kapag mababa daw sa 60 ay mamamatay daw siya. Tinanong ni Spring sa system kung bakit hindi daw niya sinabi bago ni Spring tanggapin ang quest at kasama din dito na tinanong ni Spring kung anong score niya. Kaya sinagot ito ng system kung hindi ba daw niya nakikita ang slider na pwedeng igalaw ng pataas at pababa na makikita din niya ang kanyang preview rewards o punishment at saka pinaghihigpitan daw siya tingnan ang kanyang score dahil mababa daw ito. Nagagalit si Spring dahil sa mga pinagsasabi ng system at kung bakit ba daw may Colossal Beast King sa Thought Oriole Village. Ayon sa system na ang posibilidad daw na magkita sila ulit ng Colossal Beast King ay mababa. May kalayaan din daw si Spring na tuklasin at manghuli ng mga beasts na mas magagawa niyang talunin, at inirerekomenda ng system kay Spring na kailangan munang tapusin ang pagbuo ng pansamantalang kontrata sa kanyang pet beast dahil ambaba daw ng kanyang awareness. Naasar si Spring sa system kaya ipinapamadali niya ito e-revive sila. Nagulat si Spring dahil nakabalik na sila sa dati. Nabuo na sa dalawa ang kanilang pansamantalang kontrata. Nakakita sila Spring ng herbivorous horse beast na hindi daw mataas ang kanyang threat level at nag-iisa din ito kaya may tsansa daw sila. Pagkatapos daw mabuo ang kanilang koneksyon ay nararamdaman na ni Spring ang takot ng lightning rat at sa tingin din ni Spring na may malapit na panganib. May biglang umatake sa herbivorous horse beast na infant sandworm na may 10 metro ang haba. Inutusan ni Spring ang lightning rat na atakihin ang infant sandworm dahil may tsansa sila kasi hindi daw ito 100 metro. Nasarapan lang ang sandworm sa atake ng lightning rat habang hindi niya alam kung anong nangyayari. Sinabi ng system na ang lightning rat ay nagkaroon ng napakaseryosong injury sa ulo, kaya ang bunga ay napatumba ito ng mabilis, pero nakatanggap ng bagong ability si lightning rat na headbutt at tinanong kung gusto ba ni Spring na i-revive ito. Napaisip si Spring na hindi pa mataas ang combat level ng lightning rat, buti na lang daw ay na-revive niya ito ng paulit-ulit. Kahit na ang malaking beast ay napakataas ng HP, kung mababawasan niya ito ng paunti-unti ay yung beast ay sigurado daw na matatalo, ngunit masyado daw marahas ang kanyang method. Pinindot na ni Spring ang revive at nabuhay muli si lightning rat. Ang remaining number para sa revival ay infinite. Inutos ni Spring kay lightning rat na lumapit pa siya ng lumapit sa beast. Gumamit din daw siya ng pagkakaiba ng size upang maiwasan niya ang mga atake nito at magpaikot-ikot din siya sa mga gilid ng katawan ng beast. Nakakita ng opportunity si Spring at sinabi na gamitin na ni lightning rat ang kanyang buong lakas, para gamitin ang headbutt at atakihin ang gap na pinaggigitnaan ng back scale at abdomen scale ng beast. Nagulat si Spring na gumagana ito, pero bumangon uli ang beast at napatay niya uli si lightning rat dahil sa internal organ damage. Ni-revive uli ito ni Spring hanggang sa mamatay at i-revive ang lightning rat ng paulit-ulit. Biglang may sinabi ang system na bunga ng pagsusumikap ng lightning rat na may mayaman ang electric field environment ang kanyang electric type power ay nag-improve. Ang lightning rat daw ay pwede nang maglagay ng electricity sa kanyang headbutt. Ang rank ng ability ni lightning rat ay tumaas na dati ay headbutt na ngayon ay voltaic crash.
Natuwa si Spring dahil tumaas ang ability ni Lightning Rat at ang mga akasira daw ito ng depensa ng mga shell ng beasts. Inutos na ni Spring na gamitin ni Lightning Rat ang Voltaic Crush at natalo niya ito. Tumaas ang combat power ni Lightning Rat at ang quest progress daw ay 2%. Kinomplement ni si Spring si Lightning Rat at mukha daw na ang Lightning Rat ay makakagamit ng isa lamang na Voltaic Crush sa isang labanan kaya naman magagamit ni Lightning Rat ang Voltaic Crush ng marami pa kapag lumakas ito pero sa ngayon daw ay deserve daw ni Lightning Rat ang magpahinga bago ulit sila mag-hunt. Biglang nagkaroon ng earthquake at lumabas ang 100 metro na long huge beast na a clue of adult sandworms. Nagulat si Spring at sinabi niya na sumusobra na daw ang mga ito. Pagkalabas ng adult sandworm ay inatake agad ng mga ito sila Spring. Sa tingin ni Spring ay may nabaling ilang ribs sa kanya dahil sa atake ng sandworm. Habang nanghihina si Spring na sinaad niya na mas malakas daw ang adult sandworm kaysa sa kinalaban nilang infant at malaki din daw ang pinagkaiba ng kanilang combat power. Si Lightning Rat din ay badly injured din at hindi pa nakaka-recover sa kanilang nakaraang laban. Sabi ni Spring na ititigil niya na daw ang pagmamaliit sa mga beast, ang kanilang mga kalaban ay napakadami at kahit daw na lumaban siya ng paulit-ulit dahil sa kanyang unlimited revival ay hindi pa rin nila kaya itong talunin sapagkat dalawa lamang sila. Ang matalinong paraan na gawin nila ay lumaban at matuto gamit ang kanyang unlimited revival. Umatake na ulit ang sandworm at pinilit ni Lightning Rat na tumayo pati na ang paggamit ng kanyang Voltaic Crush. Naaawa at nagulat si Spring dahil nagamit ni Lightning Rat ulit ang kanyang Voltaic Crush. Nakamit ni Lightning Rat ang paggamit nito hindi dahil sa kanyang lakas kundi sa kanyang fighting spirit. Napagtanto ni Spring wala siyang pakialam kahit dehado sila basta gagawa sila ng paraan para manalo. Si Lightning Rat ay hindi sumuko sa paglaban kaya naman sabi ni Spring na hindi rin siya susuko at hindi niya hihintayin na mamatay siya. Kahit na gusto ni Spring na mamatay mas pipiliin niya na lumaban hanggang sa huli. Natalo na nila ang sandworm at nervive sila sa random na lugar. Nagtataka si Spring dahil ang kanyang HP ay nervive pero ang kanyang kapaguran ay hindi man lang nag-recover. Sabi ng system na si Spring ay magkakaroon ng mentally drained kapag ginagamit niya ang kanyang revival. Kapag daw mababa ang mental energy ni Spring, normal lang na mararamdaman niya ang kanyang pagod lalo na kapag gumamit siya ng maraming revival sa kakaunting oras. Sinabihan si Spring ng system na alagaan niya ang kanyang mental energy habang pinapataas nila ang combat level ng kanilang pet. Nagulat at ihinihalin tulad ni Spring ang kanyang mental energy sa kotse na may magandang engine pero hindi ito gagana kapag walang gas. Napagtanto niya na kailangan niya ring palakasin ang kanyang pisikal na pangangatawan. May nasense ulit na kalaban si Lightning Rat na malapit sa kanila. Sabi ni Spring ang pagkakagawa ng mga lupa doon ay gawa ng mga sandworms pero may nararamdaman pa rin siyang kakaiba. Ang kinatatayuan pala nila ay isa ring beast na ang pangalan ay ang 10 metro na long huge beast na rockroach. Minaliit ni Spring ito dahil 10 metro lamang ang beast at biglang nagbuga ang beast ng acid. Kinalaban nila ulit ito at nung nag-umaga na ay marami na silang natalong mga beast, na kumplito na rin nila ang quest. Si Spring ay gumamit ng revive ng 69 na beses at si Lightning Rat ay gumamit ng revive na 847 na beses. Ang total daw na natalo nilang beast ay 472. Sabi ng system na tumaas ang rank ability ni Rat na dati ay Voltaic Crush na ngayon ay Lightspeed Flash. Nagkaroon din ng new ability si Lightning Rat na Lightning Phantasm at ang kanilang reward sa pagkomplito ng quest ay ang Pet Skill Book. Nagulat si Spring dahil natutunan ni Lightning Rat ang Lightning Speed Flash at Lightning Phantasm na usap-usapan na ito daw ay ang mga secret ability ng mga electric type. Ang combat power ng mga Astral Beast ay nahahati sa 6 na rank. Ang mga beast na mataas ang rank ay may abilities na malalakas at ang mga abilities na ito ay mayroong ilan na ipinapasa simula noong panahon ng mga ancient. Ang tawag daw doon ay ang mga secret abilities, pero ang mga secret abilities na ito ay masyado nang nawala sa panahon kaya naman ang mga astral beasts na gifted ang makakatanggap lamang ng mga secret abilities na ito. Sabi ng system na ang Lightning Phantasm ay nakakagawa ng pure level of electricity. Dahil sa pagsisikap ni Lightning Rat ay nakakuha siya ng ability pagkatapos na mag-revive ng maraming beses sa laban, hindi daw ito imposible na si Lightning Rat ay makakuha ng secret ability.
Sabi ni Spring na ibalik na siya sa kanyang bahay at nawala na ang temporary contract ni na Spring at ni Lightning Rat.